i-apply or paano natin i-apply yung vision na meron yung Lord para sa atin. So ngayon, bago po tayo mag-start, sino dito mahilig mag-hiking? Wala? Wala? O di kayaan na lang. Ayun. Meron doon. O di kaya nakaranas ng umakyat ng bundok. Ayun, madami na. Ano pa kalang dami? Ano pa kalang Ate Rachel na umakyat ng bundok? Nakakapagod. So, nakakapagod. Ano pa? Nakakahinga, nakakatakot. Pero, alam mo yun, bago tayo umakyat sa bundok, sabihin natin, imagine, aakyat ka, pinapakyat ka sa Mount Everest. Ano una mong gagawin? What you gonna do first, di ba? So, ano una mong gagawin? Alala, Erika? Prepare, mag-gym. Mag-gym muna? Mag-prepare muna? Ano pa? Ano pa kaya? Ano pa? Sige po, si Nanay Vilma. Ano mo? Nagulat siya. Ano mo muna mong gagawin bago ka umakyat ng Mount Everest? Oh! Ayun, di ba mag-jogging muna? Di ba ang gagawin muna is, ano po? Mag-jogging muna, mag-prepare, or mag-gym, di ba? Kasi bakit? Kailangan muna ng training. Kasi baka yung mga, ano natin, yung mga muscles natin, di ba? Hindi yan nauunat. Baka paghakbang mo pala doon sa may bato, wala na, pagod ka na. Di ba? So, ayun. So, ano nga bang connection nung about doon sa pag-akyat, di ba? So, ngayon, pag ano naman natin is about, so, same as doon sa meron tayo, sino nakakalam ng ladder of success? Di ba? Meron yun sa training? Sino? Sige. Sa tita. We consolidate disciples. Ayun. So, win, consolidate, disciple, and send. So, ngayon, paano ba natin ma-apply yung ladder of success or vision na meron yung Lord? Una, meron tayo ditong developing the team. So, ibig sabihin, team, hindi yung mismong yung sariling team, kundi pa tema. Di ba? Una, agreement. So, bago ka nakakilala sa Lord, meron kayong agreement ng Lord. Naalala mo ba? Di ba? Sabi mo, nung tinanong ka, tatanggapin mo ba si Jesus bilang Lord and Savior mo? Tama? Ano sagot nyo? Yes, I do. Di ba? Yes, opo. Di ba? Tatanong, saan ka na ngayon mapupunta? Di ba? Sabi mo, sa langit, kasi nandun yung Lord. Di ba? So, nagkaroon ka na ng agreement. So, after all, habang nakikilala mo na yung Lord, meron ka na sinasabi, Lord, dahil tinanggap kita bilang Lord and Savior mo, ano mangyayari? Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. So, that's agreement, di ba? So, kapag once na mas paano natin, babawin natin, nagbebenta ka. Sabi natin business, di ba? So, meron kang customer, and then magkakaroon kayo ng deal, hindi ako makapagbayad ng cash, di ba? Pwede bang na lang, sa Gcash na lang or something, online payment. Di ba? So, agreement na yun. So, same with God, meron tayong agreement. Now, which is, kapag anong sasabihin ng Lord, you will follow and you will obey. And yung pangalawa, sabi dito, commitment. Once na nagkaroon ka ng agreement, syempre, hindi naman pwedeng nakipag-agreement ka na, ay Lord, di ko na gagawin yan. Alis na ako, okay na ako, nag-usap na tayo eh. Ibig sabihin, commitment, you will stay. Diba? Ibig sabihin, magkakaroon ka na ng commitment and then you stay ka dahil kahit gaano kahirap. Ito yung part na kung saan kahit gaano kahirap, gagawin mo. Diba? So, ngayon, bilang mga leaders, ayan. So, meron tayo na dahil nasa destiny ka na, kailangan pag-pray kang free. Diba? Tama? Kailangan mag-open ka ng cell kasi bakit iyon yung part ng vision. So, sabi dito, ano bang ginagawa ng leader? Diba? Pag once na yung isang tao, for example, for example, umakit kayo ng bundok ng mga magkakaibigan. So, merong isa doon na nag-lead kasi siya yung nakakaalam. Siya yung may bihasa sa pag-akit ng bundok. So, ang gagawin niya, sige ako mauna kasi ako yung may alam. Diba? Alam ko, kasi nakakit na ako, na-experience ko na. So, hindi ko alam kung nakapanood na kayo noon. Yung kapag akit ng bundok, di ba may tali sila sa pera? Lahat sila. Lahat sila may tali yung bewang nila dito. And then sabay-sabay silang akyat. Which is hindi naman yung nakahilerang gano'n, kundi may nauna lang and then may mga kasunod. And then ang unang gagawin ng isa is akyat siya. And then kailangan magkaroon siya yung sa may ano
niya, yung kapitan niya, kailangan ilagay niya doon sa secures nila na hindi siya malalaglag. And once nandun siya sa tuktok, ang gagawin naman ng sumunod sa kanya, yung meron na nakasecured sa kanya, aalisin niya yun, yung sa may bato, yung sinisingit, para mahila naman siya nung legs na nasa taas. Ngayon, ang kailangan ng sumunod sa kanya, kailangan niya magtiwala. Kasi bakit? Hindi siya makakapunta sa taas kung hindi siya magtitiwala doon na nasa taas. Di ba? Hindi siya makakasunod doon sa nangyari doon sa una nakakyat kung hindi siya magtitiwala doon. Ayun. So ngayon, bago natin ituloy natin yan, meron akong tali dito. Itatali ko kayo. Sige. So kailangan ko ng 4. Sino pwede? Pwede volunteer. 4. 4 na tao. O sabi natin 5 na. 5. Sino? Volunteer. 5 na. O, may 3 na dito. 2 na lang. O, si Eric at saka si Chai. O, dali na. 5 na kayo. Dali. O, punta ka dito sa harapan. Ayan. O, dito. Punta kayo dito. Sino ang mag-lead sa inyo? Si Erica na. Okay. Sabihin natin. Salik, tali. Sa ngipin, mas maganda. Ayan. So, ang gagawin, ngayon, itatali kahit dito na lang sa may list na lang. Itatali nyo, bawat isa magkakakonekta. Ayan. Connect mo. And then, sino po yung meron dito pampiring or panyo? O, hindi kayo mas na lang kaya. Mas na lang. Ayan. So, ang gagawin nito ni leader, itatali niya yan. Kasi di ba isang team sila, magkakasama sila, di ba? Kailangan walang mawawala sa kanila. Kaya kailangan niya itali. So, yun talaga yung purpose nun. So, ngayon, itong 4 na to, yung ka-team niya, pipilingan yan. Imagine mo, this is ito yung leader, and then ito yung mga disciple. Si leader, meron na siya, alam na niya, kasi dahil leader na siya, alam na yung vision, alam na niya kung ano yung sinabi sa kanya ng Lord, yung pinapagawa sa kanya ng Lord. And then itong mga bago na to, disciple niya, bago lang. Bagong nawin lang, ibig sabihin, blinded pa sila. So dahil dyan, tatakpan nila yung mukha nila. Ayun. Mukha na, kayo na ba talaga? Sorry na. So, mas na lang, yung mas na lang. Saan yung mas mo ba? Ayan, yun na lang gawin. Ayan, pipilingan nyo. Ayan. Sombrero na lang. Ayaw po mukha talaga. So, ayan. Ayan, nakain. So, ikaw yung nasa unahan, Ben. Ayan. Itatali mo din yung kamay mo. Di ba, ano nangyari sa inyo? Hindi mo nag-umpisa, nagkakagulo na. Ayan na. So, ayan, nakatali na. So, paki-taas ng masala. Itakip na lang sa mata. Sige, kailangan nakatakip sa mata. Ayan. So, dahil hindi sila nakakita, dahil blinded sila at bago lang sila, si leader. So, ngayon, ganito po yung gagawin nyo, mga disciples. Yung mga kating ni Erica. So, ganito po gagawin nyo, dahil you need to rely sa leader nyo, dahil blinded kayo, kailangan nyo sumunod kung anong sasabihin ng leader nyo. Tama? So, ngayon, si leader, dahil siya yung nakakakita, siya ngayon siya yung mag-uuna. Siya yung unang mag-lead. Dahil dito siya, mag-lead talaga siya. So, ayun po, dahil dyan, ikot, lakad na po, talagang lakad. Ayan. Diretso lakad, mga kailangan nyo mag-rely, magtiwala sa leader na meron kayo.
Ayan, malapit na kayo sa CR. Ayan. So, ayan. Okay na. Natanggal na po. Ayan, thank you so much. Pwede na po kayo maupo. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, di ba, si leader, siya yung nag-lead. Saan sila pupunta, tapos kung ano sasabihin ng leader, nakikinig yung mga alaga niya, yung mga disciple niya. So, same as sa atin, no? Di ba, kapag once na leader ka, ito yung ano dito, sabi nga, di ba, if ikaw di ka fully enter sa vision ng Lord, huwag mo ma-expect na yung mga alaga mo is ganun din. Ibig sabihin, nakadepende sa leader, ikaw na leader, yung magiging alaga mo. If magaling ka, magiging mas magaling yung alaga mo. If nag-ano ka lang, kung ikaw hindi ka, wala ka sa vision ng Lord, syempre ganun din yung mangyayari sa mga alaga mo. Kung ikaw tinatamad ka, tatamarin din sila. Kung masipag ka, masipag din sila. So, ibig sabihin, nag-reflect lahat. Kasi bakit? Bulag sila eh. Ibig sabihin, ikaw yung pina-follow nila, ikaw yung sinusunod nila. Until such time na dumating na pag once na lumalo na sila, talaga, kapag once lumalo na sila, malalaman din nila kapag once yung sa vision din ng Lord. And one thing, ikaw yung gagamitin ng Lord bilang leader para ipaalam sa kanila na ito yung vision na meron tayo. Diba yung vision? So, doon makikita yung ladder of success, diba? Una, you're gonna win people. And then after all, i-consolidate mo sila kasi kailangan i-undergo sa training. And then after all, di-disciple mo na. Di ba? Ang pinakamahirap na part is yung i-disciple. Kasi bakit? Kailangan mo silang i-build. And then pag once nakita mo na kaya nila, saka mo sila isi-send. Di ba? So, ayun. So, katulad ng ginawa, di ba? Katulad nung nakita nyo. So, isipin mo ngayon, ikaw bilang leader, ano bang gusto mong mangyari sa mga alaga mo? Kung wala ka bang cell group, mag-aim ka, or magkaroon ka ng desire na magkaroon ka ng cell group. Kasi bakit? Iyon yung vision ng Lord is magkaroon tayo ng sarili natin inalaga, tulad ng pag-alaga sa atin. And then, next naman, sabi dito, this takes a great amount of both agreement between the team and commitment from them. So, pag matigas ang ulo ng disciple, mahirap. Pag wala kang agreement, di ba, doon sa leader and then yung disciple mo, mahirap. Siguro sabihin natin, magulo yung self mo or hindi lalago, di ba? So, same as din sa leader. Kung ikaw mismo leader ka, hindi ka din nagpapasubmit sa leader na meron ka, for sure, ganun din yung mangyayari sa alaga mo. Kasi do not expect na nagiging masutuloy yung alaga mo kung ikaw mismo hindi ka marunong sumunod. Di ba? And then, only after this happened, the church experienced supernatural growth. Di ba? Noong time na nagkaroon ng 12 si Jesus, di ba? Nawala si Judas. Di ba? Kasi nga, di ba, nagkaroon siya ng anong ginawa niya? Nagpakamatay siya, di ba? Nag-betray siya, di ba? Pero after, pinalitan din siya, which is ang pinalit si Matthias. Di ba? So, ito na yung unang first task daw natin. Sabi dito, focus on completing your group of 12. As a leader, you should involve your people when forming your 12. Ikaw ba yung leader, ito sa mga may cell group, ikaw ba yung leader na takot ka na ipaalam sa mga alaga mo na ito yung vision natin? Na kailangan natin magkaroon ng cell group, kailangan natin mag-win ng people para hindi para dumami, para mas maraming balitig, mas maraming makakilala sa Lord. So, ikaw ba itong leader na wala kang pang cell group kasi you are afraid? Diba? Pero, huwag kang matakot. Kasi bakit? Kapag once natakot yung pinailan mo, for sure, kapag once nagkaroon ka ng alaga, magiging matatakotin din sila. Ay, natatakot yung leader ko, naramdaman ko. Ganun din yung mararamdaman din nila. Diba? So, Formula 12 yung kailangan natin unang gawin. So, kapag once na ikaw leader, kailangan mo muna ma-form yung 12 mo, katulad ng ginawa ni Jesus. So, form ka ng 12, and then after all, diba? Pag once naka-form ka ng 12, dahil dinidisciple mo na sila, ang mangyayari, kailangan ipaalam mo sa kanila yung vision na meron tayo. Diba? Kasi nung nakaraan is, magpasakop tayo sa vision. And then i-apply na natin yung vision na meron. Kasi pag once in-apply natin yun, yung kagusto ng Lord, yung vision na meron yung Lord,
expect more than pa. Di ba? Yung mas magiging, supernatural growth yung mangyayari. Hindi lang tayo, di ba? Naalala ko yung before na bago lang ako. Sabi, kailangan natin magkaroon ng alaga. Kasi nga, mas maraming blessing yung matatanggap mo. Mas magiging open pa yung magiging mo. Kasi bakit? Doon ka maka-experience, ay ganito pala yung mga tao. Di ba? Hindi ikaw yung inalagaan. And then, kailangan mag-alaga. Kasi bakit? Para mas madaming makakilala sa Lord. Di ba? And then, ayun, paano mo? Sabi dito, invite your students to ay, hindi na pala. So, ayun, di ba? So, always remind, lagi na nilaliman sa inyo na kailangan, ayun din pala, yung kapag nagsisegro, alam mo, huwag mong i-ano yung sarili mo na nagsisegro ka lang. Kasi bakit? Pag once na hindi ka naka-align sa vision na meron ka, for sure, tatanda kayo na kayo lang din. Naalala ko yung time na yung parang biruan lang, sabi ko sa so kung kailangan natin magkaroon ng mga alaga din. So expect na magiging leader ka. Not just a leader, but a great leader. Na mga great leaders din. Di ba? So kasi ayoko naman na ako matanda na, tapos kayo may mga kagaga ng baby, tapos tayo pa rin, di ba? So yung, ang pangit, di ba? Ang pangit. So kailangan natin yung mga kasama. Kasi bakit? Kasi ikaw, hindi naman natin masabi kasi may iba tayong calling, tama? Iba yung purpose natin. So kapag mas nagawa natin yung mas nakalain tayo sa kagustuhan ng Lord sa vision niya, mas marami pa tayong magagawa. Diba? Huwag ka mag-stay dun sa bagay na, alam mo lang, mag-stay ka dun sa bagay na kung ano nakikita sa'yo ng Lord. So, ayun lang po. Always remind the vision. Kailangan po natin gawin. Huwag tayong tatamad-tamad. Siguro maybe nakatamad sometimes, di ba? Kasi tao lang tayo. Pero huwag kayong papalupig. Tama ba? So, ayun lang. Thank you so much. Thank you so much. Teacher Jack. Ayun po, meron po ko dito, meron po color paper na ginunti. Ginunti pala. So, pakipasa na lang po. Ayan, pasa tayo. Lahat po kuha ng papel. Ayan po, may activity po tayo. Sige po, lahat muna kumuha. Ayan. Yung sobra po pakilagay na lang sa likod. Hindi pantay. Yan na. Ayan, sige. Ayan po, ang gagawin po natin, mag-drawing po tayo. Sino kayo mag-drawing? Mahirap kung papagawa ko. Hindi kayo mahirapan dito. Mag-drawing lang dyan ng stick figure. Stick kayo kay Carl. Okay, hindi yan na kaya. Drawing na kayo ng stick figure. Basta, isipin nyo tao. Sige, mag-drawing na po kayo. Tawag stick figure. Yan, sige po, draw stick figure. Right around the figure, everything you would want to see. Diba yung nag-drawing na kayo, makinig pa. Nag-drawing na kayo ng stick figure na tao. Ang tawag dito, isipin nyo sila yung kaibigan nyo, kapamilya, ang trabaho, kakilala. Ngayon, ano yung gusto nyo maranasan nila? Ano yung gusto nyo mangyayari sa kanila? Halimbawa, gusto nyo sa kanila, gusto nyo makakilala sa Panginoon. Diba? Number one example, diba? Sila, broken hearted yung kaibigan nyo. Gusto mo yung kaibigan mo na yung puso niya maghilo yung puso niya. So, ganun bagay. So, isipin nyo, isipin nyo na pamilya nyo, tawag dito, kaibigan, klase. Kaya ano yung gusto mo mangyari sa kanila? Ano gusto mo mangyari gusto mo maranasan nila? Ayan. Kailangan sa pamilya ninyo, gusto nyo, palang araw makasama nyo sila sa pag-isipan. Kahit hindi lang, stick nga lang eh. Pwede naman. Sige, basta may stick figure ako na yun. Tapos, ilagay nyo kung ano yung gusto nyo maranasan nila. Gusto nyo sila, balang araw, makapag-celebrate sila, may invite sila, di ba? Yung mga ganyung bagay. Ayan po, timer tayo ng 3 minutes kasi, 3 minutes, Brad. So, 3 minutes po, medyo matagal na po yun.
Medyo makakala po ang oras. Yung kapamilya niyo, may sakit na ano, may sakit na may malubang sakit, gusto nyo bumalik sila, diba? Ano mga doon bagay? Hindi naman mahalaga yung drawing, mahalaga yung mahalaga din yung susulat ninyo. Gusto nyo maranasan nyo. Isa lang, parang dami. Lahat na lang niya, wala. Sige, sa bagay. Visionary ka na. Tawag yun, visionary ka na. Hindi ka na visionary, oh. Visionary. Ayan po, 4 minutes. Maranasan ang nangyari sa buhay nila. Hindi, babalik mo. Tama, isa lang. Mamaya po, kukunin ko yung kolekta ko po yan, ha? And last 2 minutes po. 4 minutes po, 3 minutes na pala sa dami. Extend tayo ng 15 seconds. Okay, last 15 seconds. 15 seconds na kasi iba, parang nakikita ko, madami sinusulat si Jumel, eh, no? Ayan, last 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Time's up po, ball pens up. Ayan, sige po, pakipasa po na inyong mga papel. Sige. Palagyan ng pangalan po sa likod kasi mamaya ibabalik natin. Mga drawing ka lang, wala ka pa nasulat. Ayan, mabilis lang to. Okay na po, pakipasa lang po. Ayan, pakipasa na. And then, pag pinalik ko po sa inyo, pwede nyo pala magsulat ulit na pag pinalik ko sa inyo. Pakilagay ko ito kayo na lang. Pakilagay ng pangalan. Tapos, kapag pinalik ko po, pakilagay ko ng pangalan sa likod. Kapag pinalik ko, pwede po po yung susunod. Pangalan mo sa inyo na. Okay, pasa na po, pasa. Pangalan na ba? May pangalan ba lahat sa likod? Ayan po. Next, Ana. Sige, 3, 2, 1. Sige, open stop na. Tama na. Mamaya na, pwede mo ituloy mamaya yan eh. Ayan, so... Sige mo pangalan muna. Ayan po, meron pa tayong 5 minutes bago matapos. Ayan, so may gagawin po tayo. Ayan, so pipili po ako ng pipili ako ng isang papel pero tinitin yung pangalan. Ba't puro drawing lang ito? Sabi ko, magsulat eh. Hindi mo malas yung drawing. Ay, kuha ka lang po. Ayan po, may nagsulat. Gusto niya makakilala sa Lord ngayon. I-identify natin kung saan dito na kung nasa win ba yun, consolidate, o sa pag-i-design mo, o nasa senta. Okay, so tutulungan tayo ng mga leaders. Okay, magdala na. Yung